Mga tol, kumapit na ang lahat. Mukhang hindi na talaga magiging maganda ang mga susunod pang mangyayari. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon mga kapatid sa UN, United Nations Secretary General Guterres names veteran French diplomat Jean Arnault as personal envoy on Middle East conflict, says it is out of control. Mga tol, hindi na natin makokontrol, wala na, hindi na mga kapatid, palala na ng palala. And the world is staring down the barrel of a wider war. Anong ibig sabihin nun mga tol? Nasa bingit na ngayon ang ating daigdig sa mas malawak na digmaan. Hindi natin alam kung ito ba'y pwedeng maging WW3, pero sa palagay ko hindi naman, no. Nadadamay lang talaga ang buong mundo at I know mga kapatid, alam natin na hindi yan gusto ng maraming bansa. 'Di ba? Maraming mga bansa ngayon ang nahihirapan dahil nga sa matinding oil crisis na nagaganap ngayon mga tol. 'Di ba? Dahil dito sa pagsasara ng Strait of Hormuz, dati mga kapatid, ang balita nasa 100 na mga oil tanker ang dumadaan diyan araw-araw. Pero ngayon parang nasa 5 na lang. So talagang alam mo 'yon, napakamalaking problema, 'di ba? Ngayon marami na mga kanseladong flight. Syempre kailangan ng fuel jet diyan, jet fuel. 'Di ba? Tataas ang mga pamasahe, malapit na mga tol. Ginagawan lang ng paraan pero talagang umaaray na yung ating mga driver. Kita nyo, ang haba ng mga pila, ang haba ng mga taong nagkalat ngayon sa kalsada at wala silang masakyan. Bakit? Kasi nga mga kapatid, ang mahal na, ang taas na ng presyo ng gasolina, lalo na ng diesel. Alam mo niyo naman, mga pampublikong sasakyan natin dito, mostly diesel ang ginagamit, di ba? Tapos hindi pa nagpatataas ng pamasahe. So talagang nahihirapan sila mga tol, 'di ba? Nahihirapan sila. Sabi nga nung isang representative sa Senado ng mga pumapasada mga tol, yung mga tinutubo nilang piso, 2 piso sa bawat biyahe, hindi naman daw para ikayaman nila kundi para makasurvive lang sila sa araw-araw. Pero ngayon sila ang yung sumasalo kasi nga hindi naman nadagdagan na pamasahe pero nadagdagan ang presyo ng gasolina. Ngayon kung dadagdagan naman ang presyo ng pamasahe, mahihirapan din naman ngayon yung mga commuter dahil din rin naman nadadagdagan ng sweldo. So talagang out of control mga tol, at meron pang malala. President Trump does not bluff. Hindi nagbibiro si President Trump, sabi nito mga kapatid ni Caroline Leavitt. Ito yung secretary sa White House mga tol. And he is prepared to unleash hell. Ibig sabihin mga kapatid, talagang hindi pa matatapos itong digmaan na to. Lalo pat ngayon mga kapatid, no? Sa kabila na paglalabas ng Amerika na sinasabi nilang nakikipagnegosasyon na daw sila sa Iran para matapos na itong digmaan na to. Pero publicly, sinasabi ng Iran na hindi sila nakikipagnegosasyon sa Amerika at baka, sabi nga ganun ng official ng Iran baka yung katransaksyon ni Trump o baka yung kanegosasyon ni Trump is yung sarili niya lang din. Diba? So ibig sabihin mga kapatid, talagang pag walang nangyari dito sa sinasabing negosasyon na to, tuloy ang digmaan, tuloy ang gera, tuloy ang kahirapang mararanasan. Marami pang kumakalat ngayon sa mga social media, baka daw sa mga susunod na panahon, magmahal na rin ang presyo ng baboy. Sabing ganun mga tol, pwedeng umabot daw sa 500 pesos per kilo. Grabe. Hindi lang yon mga tol, presyo ng bigas, presyo ng asukal, lahat tataas. Tapos yung LPG, sabing ganun, 25 days na lang daw ang supply. So pag naubos yung supply at wala pang dumating na bagong shipment, so anong gagamitin? Gatong-gatong na lang muna, no? O kaya bumili na kayo ng nung mga induction cooker, no? Yun na lang gamitin ninyo. Pero sabing ganon, posibleng tamaan din ang pagtaas naman ng kuryente. So lahat talaga mga kapatid tatamaan. Yan ang ating krisis na kinahaharap ngayon. Out of control na talaga mga kapatid dahil ngayon maging ang mga bansa dito sa Gulf States, dito sa Middle East tulad ng Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, nagsanib puwersa na mga kapatid sa pagkondena sa Iran.
Sabi rito mga tol sa report mula rito sa UNTV News and Rescue, mariing kinundena ng Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi Arabia at Jordan ang mga ginawang pag-atake ng Iran direkta man o sa pamamagitan ng kanilang mga supporter. So nagagalit na rin mga kapatid etong mga Arab nation no dito sa Iran at mukhang makikisali na rin sila mga tol dito sa gera. Ako po, wag naman sana no, pero sabi rito sa isang joint statement, sinabi ng grupo na malinaw na nilalabag ng Iran ang soberanya at ang Charter of the United Nations at ang mga umiiral na international law sa pamamagitan ng direktang pag-atake at paggamit ng mga armadong grupo tapat sa kanila mula sa Iraq. Sabing ganito, grupong tapat sa Iran, no? Yung mga supporters ng Iran. So panoorin natin itong report mula rito sa UNTV News mga tol. Etong pahayag ngayon nitong mga bansang to. Mariing kinondena ng Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi Arabia at Jordan ang mga ginawang pag-atake ng Iran, direkta man o sa pamamagitan ng kanilang mga supporter. Sa isang joint statement, sinabi ng grupo na malinaw na nilalabag ng Iran ang soberanya at ang Charter of the United Nations at mga umiiral na mga international law sa pamamagitan ng direktang pag-atake at paggamit ng mga armadong grupong tapat sa kanila mula sa Iraq. Nagkamali sila mga tol Etong mga bansang to, Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi Arabia at Jordan, nagkamali sila na akala nila kapag hindi sila nakisali, naging neutral lang sila mga tol, hindi nila ipagamit yung mga base militar ng Amerika is hindi sila gagalawin ng Iran. No? Pero nagkamali sila doon kasi bagamat halimbawa na lang itong UAE, di ba? United Arab Emirates at saka itong Saudi, bagamat hindi nila pinapagamit mga tol yung mga military base ng Amerika sa pag-aakala na kapag hindi sila nakialam, naging neutral lang sila since pareho naman silang iisa lang naman sila ata ng religion mga tol, magkaiba lang ata sila ng faction kasi alam ko may Sunni at saka may Shia. No? Correct me if I'm wrong na lang mga kapatid pero alam ko magkaiba sila ng parang category, hindi ko alam kung anong tawag dun Pero ang pag-aakala nila hindi sila madadamay. Pero eto na nga no, patuloy silang inaatake. Kaya nga eto yung pagkondenan nitong mga bansang to Kinokondena nila ang Iran dahil sa mga ginawang pag-atake sa kanilang bansa. Direkta man daw, Iran man ang aatake sa kanila o sa pamamagitan ng mga supporters. For example, ng Houthis, ng Hezbollah, di ba? Yung mga ganong mga bagay. So sabi rito, the state of Qatar, the state of Kuwait, the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, and the Hashemite Kingdom of Jordan renew their condemnation. Kinokondena nila mga kapatid in the strongest terms of the blatant Iranian attacks which constitute a flagrant violation of their sovereignty, territorial integrity, international law, international humanitarian law, and the Charter of the United Nations, whether carried out directly or through their proxies and armed factions they support in the region. Yan ang sabi mga tol galing dito sa mga bansang to. Nanawagan din sila sa pamahalaan ng Iraq na pigilan ang mga militante upang maiwasan ang mas matinding tensyon. What if kaya ano ang mangyayari kung sumali na mismo itong mga bansang to sa gera? Kasi ang ginagawa pa lang nito mga bansang to mga tol, ini-intercept lang nila yung mga missile, mga drone na papasok sa kanilang mga bansa. Ganun pa lang ang ginagawa nila. Puro defense pa lang. What if kaya kung magsagawa na rin sila ng mga pag-atake? Di mas malawak na ngayon yan. Dati 3 lang mga tol. 'Di ba? Iran, Israel at saka United States. Nadamay lang yung Lebanon mga tol dahil nagpakawala ng missile etong mga Hezbollah na nandoon, doon nakabase. Kaya ngayon Lebanon nadamay na rin. Tapos eto namang mga bansang to, may mga US base dito pero ayon sa report, hindi naman daw nila pinapagamit. Gayon pa man, inatake pa rin ito ng Iran. Kaya nagagalit itong mga bansang to. Kasi pati yung mga facilities na pag-aari mismo nila, halimbawa airport, 'di ba? Yung mga power plant is nadadamay, tinatamaan. Giniit ng 6 na bansa
ang kanilang karapatan sa sariling depensa at pinuri ang tapang ng kanilang sandatahang lakas at seguridad sa pagharang sa mga banta. Naku po. Kaya nga sabi mga kapatid, di ba, kung naaalala ninyo, sabi doon, out of control. At ang mundo natin ngayon ay nasa bingit na ng mas malawak pang digmaan. Bagamat hindi tayo apektado mga tol ng mga bombahan na yan at sana hindi talaga umabot yan sa pandaigdigan na. Sa point na yon. Ngayon kasi nagtutulungan din ng mga bansa. Do mga kapatid, yung ibang mga bansa, hindi na sila mag-e-export ng kanilang mga langis. Siyempre gagamitin nila yan para sa sarili nila. Tayo mga tol, mauubusan na tayo ng supply, konti na lang. Lalo na magmamahalan ngayon ang mga presyo. Dito tayo tinatamaan ngayon sa ekonomiya. Bagamat tayo mga tol, sa palagay ko kasi may nakita akong post, Pilipinas ang pinakamahal na presyo ng langis ngayon dahil wala tayong sistema ng maayos na sistema bulok ang sistema natin dito Sa ibang bansa, like for example, Indonesia, magkano lang per liter ng gasolina doon? Nasa 36 per liter. Biruin mo, 36 pesos per liter. Diba? Kasi may subsidy sila doon. Pero kapag ka nagtuloy-tuloy itong crisis, tataas at tataas din yan. Pero nauuna na dito sa atin dahil wala tayong maayos na sistema rito sa atin. So ano masasabi nyo rito mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba.